Hello mga kabanding! Nag-out of town na naman tayo. Parang out of town ng feeling. Pero saglit lang, mga 1 hour from the city. So nandito ako ngayon sa Antipolo, Taytay. Kasi meron akong kabanding na napaka-importante sa pinopromote ko ngayon. Kahapon, ngayon, at bukas! Let me share with you my grand ambition. Dami talento ko will save the nation. From the U to the G to the E. Now that you better tell baby, I am Philippine Jack As you all know, if you are aware sa mga ganaps ko today, these days, ako po ay nagre-rehearse na ng stage play. Ang babae sa Septic Tank 4 live, oh shit, sa Chatter. So, yung makakabanding ko ngayon ay isang artista, isang babae na nakasama ko sa Septic Tank 1. And this is very significant, unforgettable. Kasi parehas itong nagbigay sa amin ng mga experiences na pag-uusapan namin ngayong araw na ito. We are here in a subdivision, Beverly Hills subdivision, na merong restaurant na nasa loob ng nature. They offer food and at the same time, they also accept events kung gusto nyo magpabook. Or kung gusto nilang manahimik, alam mo yun, lumabas sandali mula sa ingay ng syudad, mamaya mapakita ko. At malalaman nyo rin kung sino yung kabanding ko today. This is Casa Mellifera. Alamin natin saan galing yung pangalan, anong inspiration, kailan nagsimula, and everything about Casa Mellifera. Dito tayo magbabanding ngayon. Ha, mga kabanding! Hello! Welcome to Casa Mellifera! Ito na yung hive. Yes po. Nagsimula po yung hive ni sir or yung bee farm ni sir is 2019 pa po siya. 2019, ladies. So 6 years na rin po yan. Nauna pa po yan kaysa sa casa. So this is the Wacky Bee. So kapag gumagawa sila ng honey, kapag napuno na po nila yung butas o yung hive, tatakpan na po nila yung beeswax. Ito po ang example niya. Thank you very much mga bubuyog sa inyong pagtatrabaho at pagbibigay sa amin ng honey o pulot. At eto na yung main dining hall. So ang view ninyo ay itong river. Yung mga mata niya maluha-luha. Kinikilig ako eh! So, ito talaga, as is where is. Sa three styles of acting ni Eugene Domingo sa Septic Tank. Ito yung as is where is. Naalala mo yon? Yes Kai? naman. Okay. Yung menu ng acting. As is where is because parang hindi ko na kailangan pa ng introduction sa babaeng ito. Ang kailangan ko sa kanya, kwento. Kwento na mula, hindi na kami masyadong nagtitaping nung nag-end na yung Dear Uge. Hindi na tayo masyadong nagka-work together. Nagulat na lang ako, siya ay isa ng public servant. Yes. At nagulat na lang ako, single mom na rin siya. Yes. Single parent. At nagulat na lang din ako. Magugulat din ako, yes. Dalawa na yung babies mo. Correct. Or tatlo. Dalawa. Dalawa. Dalawa.
At nagulat na lang din ako na napanood ko siya recently, eto lang, nung isang linggo, sa 18th Rose. That's right. Okay. Netflix. At natuwa ako na kahit anong nangyari sa buhay niya, tuloy-tuloy pa rin ang pagiging artista niya. Kasi syempre, dun ko siya nakilala. We're both from UP Theater Arts at kasama ko siya sa pinaka-importante, if not the most iconic role na ginampanan ko. It's Meta. It's Eugene Domingo in grabe yung kapit, in Babae sa Septic Tank. And now that I am doing ang Babae sa Septic Tank live sa Cheddar, it's very important that I revisit the most important people or artists that I shared with that iconic experience of doing the movie. And for that, I'm very, very happy, and I feel it's more than necessary that I review everything. I recall everything. And of course, to reconnect with such a strong woman, beautiful, beautiful soul, Kai Cortez. Narinig mo yun ate. Narinig mo yung intro niya. Oh my gosh, hindi lang Yes. para sa'yo, para sa akin din. Sobrang catapult ang Babae sa Septic Tank. I know, we shared a lot. No? Sobra. At saka, ang bata pa natin nun. By this Naakala time, natin, medyo alam na natin ang live. true. So, ang Babae sa Septic Tank is 2011. 11. Aha. You were, oh my God, napakabata mo pa. Sobra. 15 years ago. 21. Eto, sige, Tama? share ko kung anong naalala ko sa'yo. Okay. Si Kai nung 2011. Ang dating niya sa akin, wild. At ang dating niya sa akin, ever since nung nakilala kita, you're one woman who is so confident. Mm. And Gina G. Mm. Tama? Mm-mm. Alam mo, may pinagdadaanan kang something sa love life mo nun eh. Noon, Oo, nung 2011. siguro, sa dami. Charot! Sa dami ng trauma, hindi Tapos, posible. Ang role mo sa Septic Tank, ikaw yung walang dialogue na PA. Ang description is the mousy PA. The mousy PA. Kasi ang original, parang payat na tahimik na medyo nasa background lang palagi. Hindi ko nga alam kung bakit ako ang nilagay ni Attorney Joji larger than life. And because we are out of the box. Yes. You know, we're not stereotype. We don't stereotype characters. We're Rule breakers. game changers. We are trying to show different flavors na baka naman iba din, di ba? Mhm. So ikaw yon, iba din. So alam naman natin na ikaw ay anak or you belong to that showbiz clan. So hindi na naging mahirap sa'yo to choose the career that you like. Actually, hindi rin ate kasi never naman ako in-encourage si daddy. Ang tatay po pala niya ay si Rez Cortez. Akala ko si Max Alvarado. Iba pala. Iba. Yes, Parang magka-generation Cortez. pero si Rez Cortez. Oo, si Mang Canor. So hindi ikaw parang na-expose at ay gusto ko to or paano? Hindi, nung bata ako yung palaging papampam. Pag may nagpapapicture kay daddy sa SM Mega Mall dati, ako yung palaging tumatabi. Ako yung papansin. Gusto ko talaga. Agaw eksena. Pero si daddy kasi hindi naman siya yung tuturuan ka. Hindi siya yung ma-advise eh. Oo. Gusto niya ikaw mismo maka-experience sa sarili mo. To the point na nung nag-stop ako mag-UP Theater, sabi ko mag-artista ako, medyo nagalit pa siya. Kasi syempre, from him na hindi graduate ng college, gusto niya makatapos sana ako. Eh hindi. Makakatapos Sumabot naman tayo ka. kahit theater arts Yes. tayo eh. Nakatapos ka. Yes! Ay, congratulations! Ay! Panalo. Last year. Pero graduation ko ngayong August. Ay, maganda yun. Yes, ate. Ang galing mo. That's such an achievement. Sobrang frustration ko siya. It's na-achieve ko siya last year as a mother of two. Ay. Slow clap, Thank you, Lord. quiet. Ibigay natin sa kanya. Thank you, Lord. Grabe ate, nagigets ko na kung bakit kailangan mo tapusin pag-aaral mo na maaga. Dahil pag trentahin ka at nag-aral ka ulit, Diyos ko, dahil kinukurot ko sarili ko pag pinutukan ka ng carb sa gitna ng class. Ay, umattend ka ng ano? Yeah, Klase talaga? hybrid siya eh. Okay. So So it's a merong mix. in-person, the next month, Zoom. Okay. So meron pa rin yung 3 hours na kahit interesado ka sa pinakikinggan mo, antok na antok, lumalabang ka talagang kunin ng liwanag. Hindi kayo naanto ka dahil sa false eyelashes mo. Posible. Hindi, pero sanay na ako eh. Oo, What yung false carbs. lashes? I don't know what you're talking about. Sorry. Na-judge ko yung haba at kapal ng pilik mata niya. Sorry Hindi naman. ko ano yung bisyo ko. Hindi ko na siya, it's part of me. Anyway, bagay Yeah. sa'yo. Balik tayo sa Okay. septic tank. Ganito pala gumawa ng
first nag-theater ka. Mhm. Kamusta yon? Sarap. Ang sarap. As in, feeling ko talaga, ito ang gusto kong buhay. True. The art, the creativity. Performing on stage. Yes, the people that I meet, the directors na nag-mentor sa atin, na sobrang nakaka-amaze. The stories that I hear, kung paano nabuo yung theater sa Philippines. Sabi ko, grabe, ito yung gusto kong mundo. Nice. Sinong mentor mo? Si Sir Tony din? Sir Anton Juan. Sir Anton. Yes. Wow, Anton Juan. Diyos ko. Alex Cortez. Oh, okay. Tito ko, si Sir Alex. Oo. Kasi Cortez siya. Ay, correct. Nga, no? Yes. Anong play ang pinaka-memorable sa'yo? Hinabing pakpak ng ating mga anak. By Drama Anton ba? Juan, yes. Okay. Tungkol siya sa poverty, iba't ibang bata na living in poverty. Tapos ang role ko noon ay isang mayaman na spoiled brat na majubis, na may kausap sa cellphone dahil hinat ko yung driver ko, tapos may mahihirap sa paligid kong bagets. Hindi ko alam kung The juxtaposition. grabe ang image, ha? Yes. So, nag-run yun sa UP? Yes, at doon ako na-discover ni Direk Andoy. Ayan na naman, lumabas na naman ang pangalan ni Andoy Ranay. Direk Andoy talaga naka-discover sa akin sa showbiz. Sa maraming mga thespians na biglang nag-shift to or nagkaroon ng maraming racket sa TV at movies, kadalasan dyan si Direk Andoy Ranay ang may kagagawan. Yes. Kasi nga madali tayong mapa-oo. Tsaka pag sinabing kaliwa, Hindi ko pa nga iniisip nun yung pera. Sweldo? Basta go, experience, go. talaga? Mm. Okay. So, Ngayon na lang na may mga anak. Tama. Doon na ako naghahapit. Pero dati wala. Kasi It's sarap all- lang mabuhay. Right. Naalala ko kami ni JM de Guzman. Si JM de Guzman. Ang first ever prod ko sa UP Theater ay ang trabaho namin ay mag-market. Kami ang kailangan pumunta sa iba't ibang mga publications para magpa-print ng mga ano. Ay, nagpiprint pa. Posters, Yes, sa program. posters and programs at yung synopsis, mga ganyan. Oh. Ang sarap, pumunta kaming intramuros sa mga gawaan ng newspaper. Ang sarap. Meron pang ganun nun, ano? Mm. So, after mong ma-experience yung theater, niyaya ka ni Direk Andoy na mag-TV? Aha. Okay. Bilang best friend agad ni Judy Ann Santos. Yung best friend Yes, dyan talaga kami napupunta Oh my gosh! Kilala mo si Grabe Judy yun. Ann? Doon na lang. Hindi mo siya pinapanood? Of course, kilala ko siya as Judy Ann, pero Oh. hindi ko siya kilala in person. Okay. So, anong feeling? Oh my gosh, nangangain si Judy Ann Santos. Yung pagka-eksena mo siya, yung mata niya, yung parang pwede ka mag-swimming dahil sa sobrang brown, sobrang lalim. May time, Ate Uge, naka-take 12 ako. Yung pinaalis na siya sa set, yung wala na akong kausap para lang matapos ko yung sinasabi kong medical drama kasi yun eh. Oh my God, may terms. Yes! So parang, oh my gosh, hiyang-hiya talaga Doktora ako ka doon? noon. Nurse. Nurse. Nurse kami. Nagsimulang nurse area. Oo. Naging habang may buhay. Ayun, habang may buhay. Yun Judy pala yung Ann first Santos and Derek. Okay. Yes, and that was my first. That's your first. Grabe. It was a nice experience. Super. It's not traumatic. Sabihin na lang natin na ang first day ko, 6 a.m. ako kinol sa dulo ng Batangas. Malapit sa Batangas Port. 6 a.m. Tapos nagising ako na mga 2 a.m. sa ospital na wala ng tao. Sabi ko, ano na nangyari? Hinarap ko si Direk Andoy kasi wala pa akong kilala sa prod eh. Oo. Sabi ko, Direk, puhunan pa ba ako? Sabi niya, ay, Day, ba't nandito ka pa rin? Oh my God! Hindi niyo ba ito pinack up? Day, kanina ka pa tapos dapat. Di ka nakukunan. Oh my God, hindi nasabi sa'yo. My first day. Anong reaction mo? Natuwa ako. Talaga? Kasi parang, oh my gosh, baptism by fire. Kung mayroong pinakamalalang mangyayari, to this day, never pa nangyari yun as an actor sa akin. Tapos nangyari siya in my first day na parang, kaya. Ito yung pinapasok mo. Oo, kaya. Wala pa naman akong mga anak nun, kaya carry lang. Oo, wait. Binayaran ka for that day? Oo naman. Okay. Pumirma tayo. Kaya hindi masama sa loob ko, di ba? Oo. Pumirma tayo eh. Natulog ka lang eh. Pero ang layo Ang layo. We are in, ito siya ang nag-recommend nito. This place is Casa Mellifera. Nalilito ako. Mellifera, here in Antipolo, Taytay. In Beverly Hills Subdivision. Beverly Hills Subdivision. So, siya ang nag-recommend nito. Feeling ko parang, napuntahan
Nagustuhan ko na to. Yung pala, nagkaroon na ako ng vlog dito with the Cyril. And it's the same landscape. Correct. Same owner din, Same actually. owner, same family. Yeah. No? So they created this restaurant by the river, and then they have Filipino, fusion, Italian, etc. And they boast of this Ano ba to? Hindi ko pa ito natatry. calamansi, and they have their honey farm as well. Refreshing. 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 Ito na yung appetizer na paborito ni Kai dito. Diyan Tuloy na po kayo. Pasok. Ayan na. Ayan! Ayan si Marvin yan. Ito paborito ni Kai. Sige, Ay, Marvin, ano to? Chicken skin at kabuti po. Chicken skin at kabuti po yan. Ayan. Okay. Ito po yung kabuti natin. Kabuti. Oo. Tapos ito naman po ang homemade fries po namin. Okay, meron na namang puff fries. Homemade fries. Sabi ni Kai, ang bongga ng fries nyo, ha? Yes Totoong po. fries. Fries po yan, ma'am, na Totoong ano yan. patatas. Totoong patatas. Yes po. Kuha tayo ng mushroom. Ito. Ayun. Sarap. Light lang yung breading. Tama. Nalalasahan mo pa rin yung pamasyo. So may chicken skin. Para siyang bulaklak, pero less guilt. Kung parang bulaklak. Totoo! Paborito kang patatas. Talaga? Yeah. Bakit? Oo. Nalagalo mo ako ng patatas. Napaisip tuloy ako. Magkakagano na. Okay. Madami kaming patatas sa bahay. Magbabalat ako ng patatas Ano? mamaya para sa'yo. Address mo ate. Parang ganun. Ganun na yung kasunod. Finally, nagkasama na kami ni Kai sa pelikula. Ang babae sa Septic Tank 1 noong 2011. So sabi ko, si Kai Cortez, kilala ko yan, taga-UP yan, pero hindi pa tayo nagkasama sa Hindi play. pa po. Kahit sa TV. Napaka-cute. Nakakatawa. Ang daling kausap. Ang dali mong makisama. Tapos yung mukha mo, laging eager. Tama? Anong reaction mo nung sinabing, makakasama ka sa septic tank, ganyan-ganyan, Sinimalaya. Yes. Basta sobrang excited ko. Hindi ko pa alam kung ano yung role na pupuntahan ko. Basta go na lang ako audition. Nagpa-audition? Oo, nag-reading. Oo. Nag-reading na walang linya. Reading pero wala kang dialogue. Wala. Okay. Kasi nag-audition na ako nun for commercials, ganyan. So I didn't think much of it. Parang ginawa ko lang. Tapos mata-mata acting lang nun. So syempre, pinakita ko naman yung mga pilikmata kong nangain. Yan. Tapos nakuha. Tapos sobrang saya ko nung nalaman kong ikaw. At isa pa, kasama si JM. Si Jem, Nasabi ko nga, close kasama kayo? ko Close kayo? sa UP dati. Oo. Oo. Sabi ko, my gosh, ang galing naman ng opportunity na to. Isa sa mga first film ko. Tapos Sinimalaya pa. Right. Lahat ng artist noon, especially my age, gusto ng Sinimalaya. Gigil na gigil tayo because it's such an affair, an event that you anticipate every year, July or August. Yes. Basta tag-ulan. Oo. Kahit baha, umuulan, sumusugod kaming mga cineasts or mga mahilig sa mga indie films to CCP mismo, 'di ba? To watch. To see the people. Right. Oo. Yung ano nang napanood mo, ganun. Tapos tatry niyo panoorin lahat sa festival na yun. Papanoorin lahat. Yes. So, si Kian, first time mo dun si Kian. First time. Si Kian nun is more of a singer. Singer pa. Kalya Lili pa siya noon. Yeah! Kalya Lili pa Kalya siya noon. Lili, yes. Siya si Kalya Lili. Oo, siya mismo. Siya yun. So, nung sinabing ang role mo dito ay, Yung tipong palabas siya ng bahay, may grupo ng mga babae sa labas ng bahay niya para abangan yung sasakyan niya. Totoo ba to? Ganong Super level siya heartthrob? noon. Oo. Rockstar heartthrob? Yes. Ganon siya that's noon. why. Kasi ang ganda ng pagkakast sa inyo. Very strong each character. Si JM Pinoy na parang mabait, ganyan. Si Kia naman mukha talagang rockstar Oo. na artist. Nung hindi pa uso ang nonchalant, siya si nonchalant. Si Kian Cipriano. Pati yung boses niya kasi unique. Pag-dialogue, di ba? Oo. Siya, naaakalain mo na best friend role sa TV, at saka maingay yung mga character. Well, sa septic tank, quiet lang siya. Tingin-tingin lang Bawal. siya.
Kahit gusto mo na tumawa, bawal. Oo. Kailangan deadpan ka lang. Oo. Tapos ako yung nag-i-imagine ng mga ano, di ba? Yun, ikaw yung tool. Mm. Ikaw yung importante doon kasi kapag yung camera tumutok na sa mata mo, ibig sabihin ipapakita na ng pelikula kung ano yung genre na gustong ipalabas ng babae sa septic tank. Mm. Like nagkaroon tayo ng Musical, musical, documentary style. nagkaroon tayo ng soap. Soap, correct. Diba? Kasi gusto ni Eugene Domingo, the character, na magkaroon siya ng independent film para sumali siya sa mga film festivals at poverty porn. Yan. Dapat. The shakier, the better. Ang galing! Yes! And so, during that time, sa indie world, medyo, pag sinabing Filipino entry, poverty porn. Yes. So we tried to make a movie na, ano bang tawag doon? Yung, hindi naman natin siya parang minamak. We're just showing what is popular, right? Ano ba? Satire ba ang tawag doon? It can be a satire as Parody? well, a parody, but we're not trying to Make judge fun. it. Or, Oo. di ba? We're not saying, Exaggerated version lang. medyo. Like, I am playing Eugene Domingo. I'm Eugene Domingo in real life, okay? But I'm playing an exaggerated Eugene Domingo. Oo. Pero we got away with it kasi nga nangyayari siya sa imagination ko. Right. So hindi siya nakaka-offend. Hindi siya Oo. nakaka-offend. Plus, napaka-genuine kasi talaga nung yung pangarap ni Eugene Domingo. Gusto kong makasama Yes. sa film festival at ito kasi yung storya. Pero please, wag nyo naman akong ilublob sa tae. Yun naman yung ano niya. Yun naman yung condition niya. Which is, syempre, kung napanood nyo, alam nyo naman kung anong naging ending. Ang galing kasi Yeah. nakaka-relate ka sa iba't ibang aspeto eh. Dahil Yes. parang nagsama-sama yung pangarap ng lahat. Yeah. Pangarap namin sa prod na makagawa ng gantong pelikula with this budget. Pangarap ni Direk na makagawa ng gantong konsepto. Right. Pangarap mo na makaarte ng gantong, di ba? Oo. Parang ang daming facets sa paggawa ng pelikula na napakinggan. Right. And that is only like the surface. If you find it funny, Mm-mm. some of the audiences, especially in the International Film Fest, they were really touched. Nakarelate sila. They were touched because of the scenes in the septic tank movie. Oh. Yung nanay na dinala yung bata sa, alam mo na, Foreigner. sa foreigner Oo. para kumita sa pamamagitan nga ng ganon. So, Which are real topics real topics, and alam mo yung nahati talaga yung damdamin ng mga international audience natin na parang nakakatawa because absurd talaga to si Eugene Domingo at saka talagang over the top. At the same time, yung storya, which is yung pelikula sana na ginagawa nila within the film, is actually, something that you cannot say na kathang isip. Mm-mm. Kasi it reflects reality. Exactly. Especially sa sasabihin natin na sa bansa natin. Yeah. It happens. Yeah. So it's like patong-patong yung texture na nakuha ng International Film Fest, which brought us to Hong Kong. Yan na nga nasa isip ko. Oh my gosh! Saan tumibay ang relationship namin ni Kai Cortez? Saan ko siya Correct. nakilala ng malala? Mm-mm. This is when Septic Tank attended the Hong Kong Film Festival and the Asian Film Awards, Aha. right? Ganda ng makeup namin dyan. Talagang At ang saka, puputi ng mga pes. at saka yung collagen namin dyan is really collagening. Intact pa. Yeah. Hindi pa kailangan iturok. First time kong mag-abroad for work. Uh-huh. At in-invite mo ako sa lahat. Hindi ko alam bakit ako yung inimbita mo. At pumayag ka pang kasama ang mami ko. Bakit hindi tayo papayag? Thank Siyempre, you. oo naman. Sobrang experience yun sa akin. As Sa akin in, din, ang saya-saya natin nun. VIP tayo doon. Huwag kang Sobra. Tsaka yung mga sikat na artista sa mga kapitbahay nating bansa, Yan. sa India, saan pa ba yun? Hong Kong, yung na-inlove sa'yo. Na-inlove, grabe ka hindi. Hoy, na-inlove siya sa'yo. Hindi siya na-inlove sa akin. Dai, nandun ako, live ako. Talagang naganon siya sa'yo, oh. Sa tuwing nagsasalita ka, nagbubukas yung bibig niya, tapos
nagkaka-stars yung mata niya. Si Andy Lau ba to? Andy Lau! Sobrang tuwang-tuwa sa'yo. My mom and I wouldn't stop talking about it kasi talagang na-amaze siya sa'yo. At pagkatapos ng mga festivities, ganyan, nabigyan siya ng award and everything, may after party. May after party eh. Lahat ng mga Chinese sa kanya nagpapapicture. Kaya nagulat ako kasi yung simula nung anong event dun sa venue, May pa-red carpet. lahat nga kayo nakaupo na. Ako walang nagpapapasok sa akin. Oo, naiwan Pero ako sa na-experience mo lobby. yung may BMW tapos kailangan mo pumirma sa kotse. Yes, na-experience ko naman. Yung mga ganon. Oo, So, yung mga ibang ganon. level to. Dati kasi parang hindi pa natin masyadong ma-i-post kasi limited lang ang social Kaya media nga. nun eh. Tsaka wala naman tayong glam team, wala tayong mga Kanya-kanya lang team, tayong ano. yung team na magko-cover sa'yo. Oo Di ba wala nga. naman tayong Diyos ko, kung gano'n? mapakita lang namin yung hotel namin noon, lahat dipindot. Oo, sa Hong Kong. Loft. Ano yun? Hindi eh. Ang bango dun eh. Ang Ang bango bango-bango. dun. Isang maliit na escalator lang siya pakit pumunta sa elevators, pero pagpunta mo sa kwarto, may TV sa bathtub Oo. At saka yung bar, nasasara at saka nabubuksan. nang pinipindot lang. Yes. Yan yung unang-una kong entry sa Instagram. Yung Totoo hotel ba? na yan, yes. Na ikaw ang kumuha, ikaw rin yung kasama ko sa picture. Ikaw kumuha ng unang-una kong pictures abroad, ikaw. Ito Ikaw. yon, Oo. yung nasa patio siya na nakaganyan. Nasa patio. Yan. Kami yan. Kaya Ito yun, hindi ka, oh. tapos, pag nagbe-breakfast kami, syempre, libre yung breakfast. Tsaka Oo. ang lala ng breakfast. Ang lala. Kami yung pinakamatagal tumayo kasi after septic tank 1, Yan. nag-septic tank 2, which is with Jericho Rosales na mga romantic films naman ng fini-feature natin na huwag masyadong maniwala sa mga rom-coms kasi hindi totoo yan. Oo. Pero si Eugene Domingo, gumanap ng rom-com with Yes! Jericho. Yung mga nagkikisa ilalim ng ulan, habulan, mga ganyan-ganyan, mga slow motion na chasing. Kasama pa rin si Kai Cortez, same character. Yes, pero nagsasalita na ngayon. Yes. And si Dahil hindi Kian. na ako PA lang, ako na yung producer. Yes, ikaw na yung producer. Mm-mm. So during that time, kamusta yung, may septic tank too! Oh, kamusta naman? Buntis ako noon, bagong kasal ako noon. Okay. So parang may shift sa buhay ko. It's parang ang galing lang na dun sa one, ang babagets natin, very eager pa tayo. Ito parang nagsa-start na talaga yung buhay, seryoso ka na. What year is that? What was that? Is it 2 years after? 2016. Hindi pala 2 years after. Medyo matagal. Matagal, din. Oh, matagal. mga 5 years. 2016. Okay. And then, so nag-asawa ka na nun. Mm-mm. Kasal ka na nun. Kasal na ako noon. So, after ng septic tank 2, and you were married, and you are a mother, you were a mother for the first time, did it change yung pagiging artista o tuloy-tuloy pa rin? Tuloy-tuloy pa rin. Kasi after Thank niyan, you, Lord. Dear Ugi na tayo. Yes. Diba? Once in a while, Diyos ko. Diba? Nagkikita tayo sa Dear Uge. More than once. Yeah. Kasi papunta ka na sa Siguro semi-regular mga 4. At saka, doon ako sa Dear Uge nakaka-experience na mabigyan ng role na substantial. Yung may pupuntahan, may kwento, may gustong sabihin. Totoo. Ito, tsaka iba-ibang characters, no? Yes. Diba? So, dahil nga character actor ka, it's Mm-mm. never boring. Diba? Yun naman yung importante doon. Mm-mm. So, nung nagkaroon ka ng anak, na tuloy-tuloy pa rin, natanggal na yung worry mo. Yeah. Sabi ko, thank you, Lord. Tuloy-tuloy pa rin naman. I'm so thankful na hindi ako yung nababakante ng mga isang taon, ganun. Okay. Palaging meron. At hindi ka lang basta na-move forward. Ngayon, nalaman ko rin na public servant ka na. Ito, doon, nagsimula ba to nung tinawag mo yung barangay? Actually, oo. Kasi yung kapitan namin noon, Oo. na mayor na ngayon, si Mayor Alan, siya din ang Mayor Alan. nag-invite sa akin tumakbo. Really? Kasi Yes. nakitaan ka niya ng compassion eh. Correct. And Nakitaan ka I niya know ng, the feeling of being vulnerable and hurt and in pain at hopeless. hopeless. At Mm. alam niyang kaya kong tumulong ng mga ganong klaseng tao. Right. So, ikaw ay isang counselor ngayon sa Eksakto. In Taytay, Rizal. Did you have a hard time convincing people to vote for you or to prove to them that sincere ako, may malasakit ako? Actually, ate, hindi.
nahirapan kasi nakakapagod. Syempre. Ibang horse na naman to eh. As in, Right. it's a completely different career and world na bago kong pinasok, kinilala ko lahat ng tao all in 1 year. Aha. Kasi dito ako nakatira sa bundok, Right. dito sa Taytay. Hindi ako bumabad sa bayan masyado dahil nag-aral din ako sa Antipolo, sa Assumption. Oo. So, kinilala kong buong Taytay. Dapat lang. Nagvo-volunteer na ako sa barangay noon. Mhm. Dahil nagva-vowsy talks nga kami. Man sa barangay ko nalaman na abused pala ako. Kaya pala importante na we talk about it dahil merong mga tao nasa ganung sitwasyon na hindi nila alam na hindi pala normal yung sitwasyon nila, like me. Just because you were trying to keep it to yourself, kala mo normal na. Yes. And volunteer ako sa barangay, wala akong ideya na ako rin pala isang biktima. Nagkaroon ka ba ng parang doubts na gusto mo tong pagiging public servant or ma-excite ka? Na-excite ako. Okay, that's good. Na-excite ako. Pero syempre, may doubts. I have to be realistic na hindi ko to mundo. Okay. At saka, ganun, may doubt din sa sarili dahil hindi nga ako graduate. Kaya nag-aral ako ulit. Because I wanted to be prepared. Right. So I took up political science, major in local governance. Ay, Sa importante yun. University of Makati. Okay. Sakto naman kasi, yun talaga yung in-offer sa akin. Bago pa ako nag-decide tumakbo, yun ang in-offer sa akin na course. Sabi ko, parang bet ko to. Okay. Gano'ng katagal ka nag-aaral? Mga a year and a half. Okay. Yan. Okay. Apat. Hi, ang iconic na nito, I must say. Papel. Which character you'd say you really enjoyed playing so far? Or maybe paulit-ulit, pero enjoy ka talaga. Masaya ako sa ginagawa kong teleserye, si Ano to? Attorney Lorraine Mendez. Talaga? Na apoy sa dugo. Talaga? Anong Yes, character ni attorney ako attorney? dito. Anong character ni attorney? Kasi frustration ko na mag-law dahil pre-law yung tinake kong course. Tama. Parang sa Kabit na mag-law. kabit, Oh my God, maglulo ka? Gusto ko. Good luck. Pero ewan ko, pag-iisipan ko pa, dahil nga yung 30 ngang antukin, na diabetic na inaantok. May paraan dyan. Kaya nga May paraan eh. dyan, huwag ka mag-alala. Pero yon, kaya enjoy ko yung role ko ngayon. Ako ay magugulat ka. Ano? Best friend na bida. Diyos ko, kaya mo ba? Sobrang inaral ko siya. 25 years mo nang inaaral. Yeah. Which character ang nadala mo hanggang sa totoo mong pamumuhay? Ala. Feeling ko masarap ka rin best friend talaga. Oo. Sobra akong nagbibigay ng oras at atensyon. Pag ikaw ang best friend ko, as in, Napakaswerte. dami nga naiingit, pati pamilya ko naiingit. Sino talaga ang best friend mo, if I may ask? Iilan. I'm sure ganun din naman sila sa'yo. Ang hirap pumili lang, pero ang best friend kong sobrang tagal talaga, si Janille, best friend ko, kapitbahay ko. Hi Mars, nasa Spain na siya ngayon. Puntahan natin siya. Hola. And Miss Tart Carlos, I miss you, Mars. Si Tart. Yes. Ang dami ring racket ni Tart. Totoo. At saka, ang sarap din kasama Super nun. mom, nako. Kailangan mo siyang makakwentuhan. Sige. Which character mo naman ang tumatak sa tao? At, anong feeling mo nung naramdaman mo, uy, tatak na tatak tong role ko sa inyo, ha? Ate Uge, isa lang. Ano? Here comes the bride. Oh my God, yes! Here comes the bride! Ang role kasi niya doon ay bridesmaid. Tapos nai-insecure siya kasi yung makeup sa kanya hindi maganda. Ni Richie Chan. Ni Richie Chan. Tapos ang feeling niya, siya yung pinaka hindi maganda among the bridesmaids. Ako lang mataba. According sa kanila, parang ganun. Ginawang coloring book yung mukha ko sa araw ng kasal ng best friend ko. At ang sinapian ng character na nag-makeup sa'yo, kunyari, na natuwa ka, si John Lapus. Yes. Si John Lapus, yung bading na character doon, sinapian siya ni Jaime Fabregas. Correct. Na Espanyol, na Don. So si Jaime Fabregas, syempre straight si Jaime Fabregas, character ni Jaime Fabregas, na in love sa kanya. Si Maris. Oo, si Maris. Maris, babae. Oo. Ngayon, sinong bakla? Di ba? Yun yun. Si John Lapus. Syempre, si John Lapus talaga yung gumagana. Pero sobrang galing niyo doon. Sobrang galing Sobrang niyo doon. iconic nun. Iconic. Up to now, You're may right. lumalapit sa akin na, di ba ikaw yung babae sa septic tank? At saka sa Here Comes the Bride. Sa Here Comes the Bride, I'm sorry. Sa Here Comes the Oo, Bride, oo. na these are people that don't really watch Tagalog films, pero alalang-alala nila ang
Here Comes the Bride. Oo, tsaka yung sa inyong dalawa ni Sweet. Sobrang nag-kiss talaga sila doon. Kamusta yung experience na nag-kiss kayo? Ang sarap! Kaya sa pelikula yun! Sige po, yes, direct. Okay, direct. Actually, si Kai talaga, wala siyang sinayang na Oo. pagkakataon sa out of town na yun. Yun na lang masasabi ko. Okay, next. Ito na yung pagiging public servant. Aha. Anong problema ang unang gusto mong ma-address or makatulong ka sa pag-solve, masolusyonan sa bayan? Siguro dito lang muna tayo sa maliit, huwag munang nation. Sa Yun bayan. nga eh. Kasi meron akong pinaka-goal talaga. Ito yung pangarap kong palagi ko pinapanaginipan na sana mangyari. Is that sana magkaroon ng shelter dito sa Taytay for abused women and children. Para may option silang makaalis sa dangerous relationships at merong masistayan na safe. Until makarecover sila. Yes, natuturuan silang magkaroon ng livelihood. Lahat na, Right. one-stop shop. Yun ang Right. pangarap ko talaga na medyo mahirap. Kasi unang-una wala ng lupa sa Taytay para mag-fund ng mga ganong klaseng project. Right. So, matatagalan pa. That's on the far future. Pangarap ko talaga. Pero for now, bilang ako ang Committee on Tourism and Culture and the Arts ng Taytay, gusto ko talagang i-invite lahat ng tao sa buong Pilipinas na pumunta sa Tiangge namin. Because we are known as the garment capital of the Philippines. True. Sa konting halaga, parang nagiging negosyo yan, Yes. di ba? Pwede siyang i-wholesale talaga. Right. Oo. At maganda ang gawa. Right. Dahil these are businesses that have Yeah. mga mananahi dito sa Taytay, sobrang subok na. Right. Kaya if you want to put up a line, katulad ng SM Lounge, Ang galing mo, nalaman ng SM Fashion to. Yes. Thank you to my sponsor, SM Lounge. diba? Oo. Kung gusto mo rin gumawa ng sarili mong line, madami akong mga mananahing pwedeng gumawa for you. May Kung mga, gusto nyo oo, gumawa ng sarili nyong dress shop, may designs kayo in mind, na marami dito sa itago Taytay. natin sa pangalang supplier. Yes! Nandito ang mga materials. Oh, that's At syempre ang Tiangge, oo. na pwede ka Ate Uge mag 1,000 peso challenge. Ah. Magugulat ka, ang dami mong mabibili sa 1,000 let's do that mo. next time. Yes. With another guest. Baka si Kakay nagpapa-excite sa'yo bilang artista. Ngayon. Pag natatakot ako. Saan ka natatakot? Pag na-challenge ako. When you think that you cannot play this? Oo. Yung parang, pag binabasa ko yung script, oh my God, may memorize ko ba to? Kasi katulad yung lawyer Basically, ako. Parang, hala, kaya ko ba tong sabihin sa sarili kong bibig? Oo. Tapos pag na-achieve ko siya, parang, yes! Yes! Ang sarap! Oo, Tsaka yung parang ang dami mong tanong na, bakit naman ganito sinulat to? Paano naman sasabihin ng character ko yung ganyan? Tapos maitatawid mo na, ay hindi, pwede kong gawa ng explanation to, tapos biglang magiging interesting yung character na Oo. ganito yung sinasabi, pero ito yung ibig sabihin. Oo, tama. Ang sarap na mga Yes, ganon. lalagyan mo ng kulay. Oo. Yun ang challenge. Subtext, yes! Character actor ka na. Paano mo mapaprotektahan ang totoong ikaw sa industriya na ito na mapanghusga at saka mapangkahon? How will you protect yourself that this is me? How confident are you? This is me. This is what I can offer. Huwag niyo akong ikahon-kahon. How? Ako naniniwala ako na it's good that you listen to everyone and listen to everyone's feelings, but you should have the loudest voice in your head. Yeah. Kasi madali kang maapektuhan ng comment ng ibang tao. Right. Pero kung kilala mo sarili mo, Right. walang makakasira, no? Wala. Mm. Oo. Diyos Kahit ko. na may marinig kang Totoo. negative, alam mo naman hindi totoo. So, why will you care? So, Totoo. good vibes ka lang. Oo. Tsaka, wala akong panahon, ano? Tama. Wala akong panahon sa'yo talaga. Oo. Diba? Delete kita dyan. Block pa kita. You have to have the loudest voice and you have to be your biggest cheerleader. Right! Right! Ang ganda nun. Anong masasabi mo sa mga taong hindi na naniniwala sa gobyerno? Naiintindihan ko kung anong nararamdaman ninyo dahil umabot din ako dyan. Kaya ako tumakbo talaga. Kasi pagod na ako magreklamo. Kasi ang dami kong binotong hindi na nanalo. At napagod na ako. So sabi ko, tatry kong ako na. Gusto ko yan. Napakayabang ko sa part na yun. Ayaw manalo, binoboto ko. Ako na lang.
naman! Pero pinabayaan ka lang namin. Oo, thank you ha. Parang, Batman, Superman, kaya nyo hindi? O siya, ako na. Ako na. Parang ganun yung feeling. Oo, Not to gets, say that gets. ako na yung pinakamagaling. Pero, Hindi. but to do my part para mapaganda yung gusto kong mangyari, magawa at nandun ako para gawin yon. Can you imagine if lahat tayo, lahat ng Pilipino, ganyan ang mindset. Hindi nyo ba kaya, ako na, hindi ako na, hindi ako na, ako na, ako na. Actually, lahat tayo, no? Actually, maganda. Pag ganon, or kahit hindi sa pwesto, be visible. Yes. So, mag-volunteer ka. Oo. Hindi naman ibig sabihin na kakandidato ka. Oo, hindi. I mean, in your own little ways, in your backyard, in your own house, in your Yeah. own unit, in your own community, you can be a leader. Totoo. Right. At saka mag-feeding program ka. Gumawa ka ng mga sarili mong projects, ganyan. Tama. Na hindi na humihingi sa gobyerno. Kasi meron din ganun eh. Magtatayo ako ng gantong project, tapos ide-demand niya sa government na tulungan siya na parang hindi naman nakaalat para doon ang budget. Ang hirap din. Mahirap magpatakbo ng community, mahirap magpatakbo ng isang probinsya, lalo ng buong bansa. I mean, dalawang storya yan. Pero napakadali namang intindihan na start within yourself. Yes. Yeah. Lead yourself. Ikaw rin naman dumaan ka sa point na parang nawalan ka ng self-worth, di ba? Tapos nabuhay ka ulit. Please, advisean mo naman yung mga babae na may pinagdadaanan na parang nawawala na sila. Confidence, identity, purpose. Please. Ito na nga, girl. Hindi kasi siya overnight. Bigla ka na lang magigising isang araw na, where am I? Who am I? Bakit hindi ko nakilala sarili ko? Hindi naman siya biglang isang araw magigising ka na gano'n na. It happens slowly. You lose yourself. At kung dumating sa point na feeling mo, wala ka ng self-worth, hindi ka na nire-respeto, lalo na sa harap ng mga anak mo. Palagi mo isipin, kung ang anak mo magkaroon ng partner, na katulad ng partner mo ngayon, hayaan mo ba? Would you let your daughter's boyfriend tell her that she's stupid? So bakit ikaw tatanggapin mo? Right. Para mabuo ang pamilya. So yun ba yung gusto mong tanggapin nila sa future? Hindi ko kaya yun. Natratuin yung anak kong ganon. So, wake up. Hindi ko kayo ginajudge dahil mahirap talagang, first of all, ma-realize na andyan ka. Pangalawa, umalis. Pangatlo, magstay away dahil baka financially kailangan mo rin siya. Pero mas importante yung freedom mo, yung happiness ng mga anak mo kaysa sa mga bagay na pinoproblema mo. And I'm so happy to see, nare-reflect talaga sa ganda mo ngayon, how peaceful you are now, how happy, talaga nagra-radiate na, ang ganda ng posisyon ko ngayon, ate. Parang gano'n, no? So proud of you. And I will forever cherish our relationship since we're both from UP. Yes. We're both character actors. And of course, sa ang babae sa septic tank. And thank you, ate, for believing in me since dati pa. Di ba? Nagtataka na nga ako bakit. Ba't ako yung binibigyan niya ng chance? Pero thank you for letting me see that also sa sarili ko. Because you're sincere. So, I really like it. I love you, I ate. love you.